You know, this is a special day. Hindi lang po dahil Mother's Day, kundi special din dahil may mga first-timers po tayo eh. Okay lang po, pakitaas nyo kami ng mga first-timer natin. Paki-wave ng gano'n. Alam ko meron eh. Sige na, wag na po kayo mahiya. Meron. Hey, alright. So sa mga first-timers po natin, meron po kayong free coffee sa likod. You can grab it. Lalo ngayon, tag-ulan, no? Maganda yung hot coffee or hot chocolate. On your way out, we want to get to know you more mamaya after the service, and just please claim your free drink sa likod. Right now, we're gonna continue on our series. We're talking about relationships. We're talking, kasi nga si Lord, ayaw niya po na mag-isa ka. Okay? So kung titignan mo yung katabi mo saglit, in a relationship ba yan? So tignan mo nga siya saglit. No? Meron ba? Sana. Sana lahat po tayo in a relationship. Not necessarily yung tinatawag po nating magjowa, ganon. But we're actually talking about friendships. We're talking about yung social life po natin. Are we a part of a community? And praise the Lord, tayo po na nandirito ngayon. Nasa church tayo, first time ba natin, wala man tayo kakilala. This is a good news for everyone. You're already a part of our family. You're already in a relationship with us. At ang Panginoon, ang gusto niya po is relationships na hindi po magpapalayo sa atin sa Kanya, hindi po sisira sa atin, hindi po mananakit sa atin, but relationships. Real relationships. Yun po yung gusto ng ating Panginoon sa atin. And ngayong Sunday po, magtutuloy-tuloy po tayo doon. And we're gonna get our text in Mark 7:25 to 30. Since Mother's Day, medyo segue lang po tayo ng verse. We're gonna talk about this Canaanite woman. She is a Greek woman, a Syrophoenician woman. At pag-usapan po natin yung story po niya. So if you have your Bibles, let's go to verse 25. Yan, basahin po natin saglit. It says here, "For a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about him." So may isang babae, isang nanay, na narinig about kay Jesus kasi yung anak niya, of course, was demon-possessed. There was an unclean spirit. And she came and fell at his feet. The woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. But Jesus said to her, "Let the children be filled first." Yung mga anak ko muna, sabi ng Panginoon, sila muna, "For it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs," sabi ng Lord. And she answered and said to him, "Yes, Lord, tama ka naman eh. Mauna talaga yung mga anak mo muna, mga Israelite muna. Yet, even the little dogs under the table eat from the children's crumbs." Then he said to her, "For this saying, go your way. The demon has gone out of your daughter." And when she had come to her house, she found the demon gone out and her daughter lying on the bed. So bago po tayo magtuloy, okay lang po ba? Let's close our eyes for a moment. Let's take a couple of seconds to just welcome the Holy Spirit today. Holy Spirit, we welcome you. We need you. We thank you that you are here with us. We thank you for the gift of communication, that we have access to you. And right now, Panginoon, patuloy ka pong mangusap sa amin. Speak to our hearts. Speak to our minds, Lord, right now. May there be a fresh revelation of your word, a word that would change us from the inside out, a word that would change our heart, renew our mind, and transform our lives. Yun sana, Panginoon, ang mangyari this afternoon as we listen to your word. We know that your word is powerful and it is active. I also pray, O Lord, that you're gonna anoint me as I share your word. Panginoon, itong word po na to, this is your word. We know that it's already blessed, but we want a piece of that today. We thank you. We continue to give you glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. I want to title my message this afternoon, Ma, ano ulam? Okay? Ma, ano ulam? And sa mga nakaka-relate po dyan, di ba, pag uuwi po tayo sa bahay natin, galing tayo sa trabaho, galing tayo ng school, galing tayong lumabas with friends. Pagka uwi natin, pag nakita natin nanay natin, yun yung unang tatanungin natin, di ba? Ma, anong ulam? Ganon. O kaya, ako, madalas tanong ko is, Ma, anong pagkain? O kaya, Ma, may pagkain ba? Right? And alam niyo po, si Tita Carol, yung nanay ko po, is, mahilig po siya magluto.
Kapampangan po yan. So talagang mahilig yan magluto. And she's also a chef by profession. Profession niya po yun. So habang kami po ay tumatanda, ang dami ko na pong na-try na mga pagkain na niluto niya. Nakakaiba. Okay, so normal na yung adobo, yung sinigeng, o kaya yung chicken, gano'n. Normal na yan eh. Pero alam niyo, ang dami kong natikmang kay Tita Carol na mga bagong luto. Yung una na yung parang paella. Alam niyo yung paella? Alam niyo, yung seafood na pagkain. And then, na-try ko rin yung chicken biryani. Oh, hindi ko alam yun eh. No, hindi ko alam yung mga pagkain na yun. Pero dahil siya po ay mahilig mag-explore, yung mga kakaibang pagkain din, natikman ko na. Ngayon, sino na po dito nakatry ng lobster? Okay, nakakain na kayo ng lobster. Na-try nyo na? Wow. Okay, nice. Right? Anyway, ako po kasi, so sobrang dami ng naluto ni Tita Carol, never ko pa po na-try ang lobster. Okay, never pa. So ako minsan nagpaparinig sa kanya, Ma, pa-lobster ka naman. Like, Ma, baka naman pwede ka magluto ng ganito. So, every moment na mag-uusap kami, mababanggit ko yun sa kanya, nagpaparinig-parinig ako, and praise the Lord. Praise the Lord. After 27 years, dahil yung 28th birthday ko po, sinurprise niya po ako, bumili po siya ng lobster, at nilutuan niya po ako. Right? Okay, anyway, paano po nangyari yon? Bakit po ako biglang nalutuan ni Tita Carol? Kasi kapatid, I believe it was because I asked. Nagtanong ako eh. Okay? Kaya nga pakisabi sa katabi mo, huwag kang mahihiyang magtanong. Sige nga. Sige na. Okay? Huwag kang mahihiyang magtanong. Okay lang. Okay lang mag-request, you know? And it started with a request. It started with me asking. Tapos, syempre, nagtanong ako sa kanya, humingi ako sa kanya, at hindi tumigil doon. Every moment, magpaparinig ako, Ma, hindi pa ako nakakatingin ng lobster. Ma, baka naman. Right? And I was persistent. Ako po ay nagtuloy-tuloy and yun na nga, dahil ako po ay persistent, nasagot po yung aking request. Ngayon kapatid, iniisip ko kung ang parents, alright, kung ang parents, hindi sila makatanggi sa mga anak nila. Sino po mga magulang po dito? Pakitaas yung kamay. Huwag mahiya. Alright, yan, dami po nating mga magulang, no? Kapatid, alright, yung mga magulang natin, let me talk to you. Pagka yung anak mo, di ba, magre-request, parang minsan, masakit sa loob mo na nag-deny ka or nag-reject ka, no? Sabi ko nga, feeling ko pag ako naging magulang, masuspoil ko yung anak ko eh. Right? Kasi nga, mag-request lang yan, ibibigay ko yan eh. Okay? Naalala ko nung high school po kasi ako, inis na inis ako sa mga teachers. Kung may mga teacher dito, sana i-bless pa kayo ni Lord. Right? Pero kapatid, ito nung high school po kasi ako, yung mga teacher ko, sobrang masusungit. Tapos madalas nila akong binabagsak. Ganon. Kaya sabi ko, pag ako naging teacher, never ako magbabagsak. Pag yan lumapit sa akin, tas ang baba ng grade niya, hindi ko yan matatanggihan. Sabi ko gano'n, parang medyo madali akong maawa eh. Alam niyo po, meron yung one time, may isang bata na lumapit sa akin, nagbibenta ng honey. Ano yung mga bata minsan nagbibenta ng honey or gulay, gano'n. So ako, gabing-gabi na, awang-awa ako sa kanya. Nagbibigay ako ng 20 pesos sa kanya. Right? Siyempre ako naawa, parang mabilis akong maawa, mabilis akong mapa-oo. So nagbibigay ako sa kanya ng 20 pesos. Nagulat ako. Sabi ng bata, Sir, hindi naman ako namamalimos eh. Sabi yung ganun sa akin. So nagulat ako, no? Pero kapatid, my point is, pag ako, alright, pag ako, mabilis ako maawa, kung may nag-request, mabilis ako mapa-oo. And for some of the parents here, pagka nag-request yung mga anak, mabilis ka rin mapa-oo. And this is my thought. How much more does our loving Father would accept all our requests? Amen po ba? Kung ikaw kapatid na magulang, hindi mo ma-reject yung anak mo, how much more na si Lord na so loving, so compassionate, sees every detail of you, how much more does God answer your request? How much more does God love you? Ewan ko po kung nahabol po ito, pero sabi kasi sa Matthew 7:11, okay, para hindi po natin to makalimutan. Sabi sa Matthew 7:11, if you then, being evil, tignan mo yung katabi mo saglit, evil ba yan? Mukha bang masama yan? Kung ikaw daw, sabi ng Lord pansinin nyo, no? Kung tayo daw na hindi perfect, kung tayo na puro dysfunction, if you know how to give good gifts to your children, ito na, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him.
Kaya sana kapatid, wag rin po tayong mahihiyang mag-request kay Lord. Kung babalik po tayo sa question or title po natin kanina, sabi doon, ano ulam? Ito kapatid, hindi lang po ito sa mga nanay. Alright? This is also, pwede nating palitan na, Lord, ano ulam? Lord, this is my request. Lord, pwede mo ba akong pagbigyan dito? Lord, kailangan ko po ito. Lord, I need this for my family. Kaya kapatid, sana wag po tayo mahihiyang humingi at magtanong at mag-request sa ating Panginoon. Why? Because He hears you, and if it's according to His will, there is an answer. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord for a moment. And kung babalik po tayo sa story, no? Kung pupunta tayo sa story ng Greek woman po na ito, sa mga hindi po nakakaalam, siya po ay Greek, siya po ay Gentile. Ano po bang difference ng Jew at Gentile? Okay, ano yung Jew? Mga Jews, right? Sila po yung mga Israelite. Sila po talaga yung blessed, yung mga anak ng ating Panginoon. Sila po yon. Ngayon, kung ikaw hindi Jew, Gentile ka. May mga Jew po ba dito? Okay, meron ba? Wala, no? Walang mga Israelite dito? Wala, no? O kasi mga pango yung ilong natin eh. Pag Israelite kasi matapos eh. Okay. Corny nyo, hindi kita matawa. Anyway, tayo, Gentile tayo. Okay, kasi hindi tayo part dun sa blood ng Israel. Okay? So siya, hindi po siya part ng anak ni Lord. She's a Syro-Phoenician by birth. She's a Greek woman, a Canaanite woman. So sa story po na to, sabi ng ating Panginoon, lumapit tong babaeng to, Lord, yung anak ko, may demon possession siya, may evil spirit yung anak ko. Lord, pwede mo bang palayain? Pwede mo ba i-heal? Pwede mo bang i-free yung anak ko? Alam niyo, sabi ng Lord, wait lang kasi yung mga anak ko muna. Kasi baka naman, hindi naman pwede na yung pagkain ng anak ko, ibigay ko sa aso. So nagulat ako doon sa statement na sinabi ng ating Panginoon na sinasabi niya na parang aso ba ang mga Gentile? Tignan mo yung katabi mo saglit, mukha bang aso yan? Oo, minsan. Tumatahol eh. No? Pansinin nyo, no? So it was a term, yung term na dog, okay, it was a term used na parang slave. Okay, na pinakamababang tao. So sinabi niya sa babaeng to, pumunta ako para sa anak ko lang, hindi para sa aso. Hindi para sa mga mababang tao. Grabe, no? Hindi sa mga Gentile. But because this woman was very, very persistent, sabi niya, oo nga Lord, pero kahit yung crumbs na nga lang, kinukuha pa ng aso eh. At nakita ng ating Panginoon yung faith ng babae. And because of that, because of her faith, because of her persistence, kapatid, nasagot po yung request niya. Na-heal po yung kanyang anak. Ngayon, if we're gonna study this text, ano po ba yung mga maaaral po natin sa babaeng to para masagot po yung request niya? Ano ba yung meron sa kanya para mapansin siya ni Lord? Para mapa-oo ba si Lord sa request niya? Number one, what I saw in her is that she was motivated. Ano po yung motivated po na yan? Kasi sabi po sa verse 25, sabi po dito, for a woman whose young daughter had an unclean spirit, heard about him, and she came and fell at his feet. Ano po ibig sabihin nito? Siyempre kapatid, ito, si Jesus kasi, nagtatago siya. Okay, ayaw niya munang magpakita sa tao. So he went to a house. Tapos itong babaeng to, biglang nandun. Pansinin niyo hindi siya invited doon. Hindi man siya part ng disciples. Pero kapatid, sinadya niya po. Sabi niya, kahit Greek ako, kahit di ako invited, pupunta ako. She started to motivate herself. Natry niyo na ba minsan na pumunta sa isang birthday party na hindi ko invited? Natry niyo na? Ang kapal niyo naman. De joke lang. Right? Pero pansinin niyo, di ba? Parang tayo. Hindi ka na nga invited, pupunta ka ba? Tapos may take out ka ba? Tapos magre-reklamo ka pa na hindi masarap yung lumpia? Grabe ka. No? Actually, ganun yung na-feel ko dito. Ganun yung nakita ko na talagang kinapalan niya na po yung mukha niya. Greek ako, hindi pa ako invited, but she started to motivate herself. What I could see in her in this text is that she had faith. Pakisabi faith. She was full of faith. She started, kahit super discouraged na siya, she started motivating herself. Kasi kapatid, kung ako yan, okay, na-reject ako ni Lord, hindi ako invited, mahihiya na ako eh. Di ba minsan, hingi ka kay Lord, tapos hingi ka ng hingi, tapos wala namang sagot. Kung ako yun, hindi na ako mag-pray. Titigil ko na, tama na. Hindi na siguro para sa akin yan. Parang gano'n, na pagka na-reject, ewan ko po, sino may mga lalaki dito na try naman ligaw?
Ako na-try ko manligaw nung high school ako eh. May niligawan akong kaklase namin noon. Tapos ito na, nireject ako. Tapos nalaman ko na yung kaklase ko, yun yung in-entertain instead of ako. Oh, sakit, no? Ever since, sabi ko, may trauma na ako sa pag-aamin sa babae. May trauma na ako sa pag-pursue sa babae. May trauma na ako sa panliligaw sa babae. Kaya ngayon, ako na lang yung nililigawan. Okay. Okay. Pero kapatid, sabi ko kung ako yung babaeng to, isang rejection, ayoko na eh. Titigil na ako. Pero kapatid, there's something with women that they are very persistent. Tama ba? May mga babae, talagang persistent sila. Kung babae yung katabi mo, tanungin mo nga siya saglit. Makulit ka ba? Tanungin mo nga siya saglit. Nakukulitan ka ba sa sarili mo? Makulit ka ba? Kasi napansin ko, ito, listen to this. You can fact check me later, no? Kasi alam nyo na may nabasa akong article na listen, lahat ng babae, women in the Bible that made a request to the Lord, lahat yun sinagot ng ating Panginoon. Whether it be 3 times or 5 times or 10 times or na-delay man ng sobra-sobrang tagal, pero kapatid, may sagot pa din. Si David kasi, nung nagkasala si David kay Bathsheba, nagkaroon po sila ng anak, yung anak na yun namatay. David prayed to the Lord, Lord, sana wag mamatay yung anak ko. Pero kapatid, namatay pa rin yung anak. Hindi sinagot ng Lord. Pero kapatid, makikita po natin sa Bible, kay Sarah pa lang, may promise si Lord sa kanya na magkakaroon siya ng anak. At 90 years old, nagkaanak po rin po siya. Si Rachel na barren, kapatid, nagkaanak pa rin po siya. Kahit gaano katagal, even si Hannah, makikita rin po natin yung bleeding woman for 12 years. For 12 years kung saan po siya napunta. But when she touched the hem, the garment of Jesus, yung request po niya instantly nasagot. Even yung nanay mismo ni Jesus, si Mother Mary, right? Alam niyo po ba yung first miracle na ginawa ni Jesus? It was the multiplication of wine. Okay? Multiplication of wine. Alam niyo po sabi ni Mama Mary kay Jesus, sabi niya, Lord, Jesus, ikaw na bahala. Sabi ni Jesus, wait lang hindi ko pa oras eh. Sabi ng Lord, hindi ko pa oras para mag-miracle. Pero sabi ni Mama Mary sa mga disciples, pakinggan niyo nga yan si Jesus na yan. Sabi niya, pakinggan niyo siya. Alright? And kapatid, makikita po natin na yung request ni Mother Mary was not rejected. All prayers and requests for blessings of women in the Bible, hindi ni-reject ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung nanay ka, very powerful ang prayer mo. If you're praying na siguro kapatid, yung pamilya mo, madala mo dito sa church, I'm encouraging you, keep on praying. Siguro kapatid, pinagpipray mo na magkaroon ka ng breakthrough, let me encourage you with this, keep on praying. Amen po ba doon? Huwag tayong titigil. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang titigil. Huwag kang titigil. Especially prayers of women in the Bible. Alam niyo, kaya nakita ko yung difference kasi nga naman, pagkalalaki kasi, nakapansin niyo yung lalaki, pag na-reject yan, ayaw na eh. No? Pero pag yung babae, pag na-reject yan, tutuloy pa yan eh. Tutuloy pa yan. Alam niyo, yung si mama, naalala ko nung bata ko, sinasamahan ko yan mamalengke. Okay, mamalengke. Pagka may bibilin yan, grabe yan tumawad eh. For example, yung 1 kilo ng manok, 300 pesos. Tatawad yan. 150. Grabe, 150 agad. Ito na nga. Paano nyo malalaman? Halimbawa, nasa abroad kayo, no? Nasa mall kayo. Paano nyo malalaman na may Pinoy doon? Sa mall. Nasa abroad kayo. Paano nyo malalaman na may Pinoy doon? Pagka may tumatawad, nanay yun. Automatic yun. Ito ba, pag ang lalaki, okay, ako, pag bibili ako ng damit sa Uniqlo or sa SM, something like that, papasok ako doon, kunin ko yung damit ko, bayad ako agad eh. No? Pero pag yung babae, halimbawa shoes, no? Titignan niya muna yung kulay red. Sukat niya, titignan niya muna. Maganda ba? Tapos bibili niya yung blue. Parang di ko feel yan eh. Tapos syempre, bibili niya yung may heels naman. No? Hanggang makuha niya yung gusto niya. Tama ba? Ang mga babae, very, very persistent. At kapatid, yun po yung nakita po natin sa Syrophoenician woman. She kept on motivating herself. She was full of faith. Nagtuloy-tuloy pa rin po siya kahit na-reject po siya. And actually, we can also learn from an entrepreneur. His name is Jack Ma. Yan. Kilala niyo po ba si Jack Ma? Kilala niyo yan? Pag hindi niyo yan kilala, Jack Amo ang tawag dyan. Mga Ilocano. Okay. Anyway,
Si Jack Ma, he's a Chinese entrepreneur. Alright? Alam niyo po ba, when he started his career, siya po ay nagtrabaho or nag-apply po siya sa KFC. Nag-apply siya sa KFC. 30 po sila. 30 na nag-apply sa KFC. Alam niyo po ang natanggap, 29. Siya lang yung hindi. Grabe, no? Like, imagine, ang rejection na gano'n. And he applied at Harvard University for 10 times. 10 times he was rejected. Ngayon, iisipin ko, kapatid, kung hindi po siya nagtuloy, kung nag-give up na po siguro siya, sabi niya, yung financial breakthrough, hindi na para sa akin yan. Yung entrepreneurship, hindi na para sa akin yan. Yung business, hindi na para sa akin yan. Siguro mabubuhay na lang kami ng ganito. Kapatid, kung tumigil po siya sa rejection na yon, hindi po niya maabot yung success niya ngayon. Because right now, he's the owner of Alibaba, one of the biggest companies sa China. And previous years, siya po ay napangalan ng richest man in China. Grabe, no? Kapatid, imagine niyo kung dahil sa rejection, tumigil po siya. Siguro hindi niya po maaabot yung success story po niya na ito. There's also a story in the Bible of persistence. Kilala niyo po si Elijah? No, si Elijah, may word sa kanya si Lord na uulan. Okay, uulan na parang ganito kalakas. Pero kapatid, very, very dry ang city po nila during this time. Their area was full of famine. Okay? Pero kapatid, inutusan niyo po yung servant niya, okay, tingnan mo nga saglit yung clouds. Tingnan mo kung may clouds na. Bumalik sa kanya yung servant niya, wala po sir eh, wala talaga. Sabi ni Elijah, balik ka, check mo ulit. Chinek niya, wala talaga eh. Hindi nga makulimlim, sobrang init. Tapos bumalik ulit siya. For 6 times, the servant went back to Elijah. Walang nangyari. On the 7th time, makikita po natin, yung servant po niya may nakitang cloud, as small as a man's hand. Okay? And then, Elijah started to motivate himself. Ito na yon. Ito na yung ulan. Imagine, cloud na ganito kaliit, magkakaroon ng ulan. Kapatid, makikita po natin because of their persistence, dumating din yung ulan ng ating Panginoon. And I believe as a church, in your family, if you keep on praying, darating din yung ulan ng ating Panginoon sa'yo. Ulan ng pagpapala, ulan ng freedom, ulan ng healing, ulan ng restoration sa pamilya nyo, sa finances nyo, and especially in a church. Kaya alam nyo po, ako naniniwala sa simbahan po natin na i-bless din tayo ng ating Panginoon. Kasi alam nyo, nung pandemic, nagsara na rin yung church natin eh. Nagsara po lahat, alright? And umabot po tayo sa point na nasa edge na tayo. Wala nang pera yung church. Almost wala na ring members in church. And we were about to give up. We were about to really permanently close the church. Pero kapatid, yung rejection po na yon, yung pandemic, hindi po yun yung naging reason para itigil po natin simbahan. Nagtuloy-tuloy po tayo. And praise the Lord dahil sa pagtuloy-tuloy po natin, eto na tayo ngayon. Kaya pakisabi sa katabi mo, congrats! Sabi mo, congrats! Andito ka pa! Amen! Because of the persistence. And church, ito po, pwede rin po natin ito ma-apply sa buhay natin eh. For us to keep on motivating ourselves. To keep your faith on. For your faith to always arise. Instead of listening to the lies of the enemy, instead of listening to yourself, start to talk to yourself. Amen po ba doon? Kausapin mo yung sarili mo na hindi ito yung word ni Lord eh. Kung may word si Lord sa akin, gagawin niya. Let's start to encourage and motivate ourselves. Pangalawa kapatid na nakita ko po sa babae was that she outworked everyone. Nagkaroon po siya ng opportunity, gumawa siya, and then she outworked everyone. Kasi imagine niyo, no? Marami pong tao sa room. Okay? Kung nasan si Jesus, maraming tao. Pero bakit siya lang yung nagkaroon ng miracle? Because she was the only one who outworked everyone. She was the only one who put works on her faith. Babasahin po natin in verse 26 for a moment. Sabi po dito, the woman was a Greek, a Syrophoenician by birth, and she kept asking. Okay? Yung iba siguro, humingi kay Lord, na-reject, ayaw na. Pero siya kapatid, she outworked everyone. Ginawa po niya lahat ng paraan para makalapit sa ating Panginoon. And dito po papasok kapatid na kung gusto mo talaga, hindi ka papayag na hindi mangyari. Amen po ba? Right? Alam nyo, nung ako, ma-share ko lang saglit, nung college po ako, may kapatid kasi akong 1 year lang yung gap namin. 1 year lang. Ako may mga bagsak ako sa college. Right? May mga bagsak ako. So,
natatakot ako na sabay kami mag-graduate ng kapatid ko. Nakakaya-kaya yun. Ano yun, kambal kayo? Hindi, mas panganay po ako. Sabay kayo nag-graduate? No? Parang nakakaya, no? So ako, dahil gusto kong mag-graduate on time, nag-work talaga ako. Talagang inaral ko, nag-summer ako, kahit nakakatamad na mag-short term and everything, nag-enroll ako, talagang, I put an effort on it para lang makagraduate ako on time. Alam po, sabi sa James 2 verse 26, basahin po natin saglit, for as the body without the spirit is dead. Right? So faith without works is dead also. So ano po sinasabi ng text po natin? Ang body mo at spirit mo, hindi mapaghihiwalayan. Okay? It's the same thing with faith and works. Hindi mapaghihiwalayan. Kung sinasabi mong naniniwala ka, tatrabahuin mo. Alright? Kung sinasabi mong maaabot mo to, tatrabahuin mo. Hindi po tayo nag-aantay lang ng blessing ni Lord. Hindi po tayo parang si Pedro na nag-aantay lang ng prutas na mahulog sa kanya. Kung gusto mo yung prutas, kunin mo. Amen. Kaya sa mga single dito na, Kuya Doms, sige Doms, Kuya Doms, okay, yung mga oras na, yung mga due na, in due season, God will give you the harvest. Kapatid, amen. Yung partner mo, hindi darating yan. You need to pursue her or him. Hey, di ba? Kasi kapatid, kung may gusto tayo, tatrabahuin talaga natin. Kilala niyo po si Alexandra Ayala? Kilala niyo po siya? Si Ayala. Hindi po siya may-ari ng Ayala Malls, ha? Di ba yun? Corny nyo? Si Alexandra Ayala, she's just 19 years old. Imagine niyo, 19 years old. Siya po ay napasok na po sa WTA, Women's Tennis Association. Professional na po siya, and yung rank niya po when she entered was 145 all over the world. Pero kapatid, umangat po siya ng 75th or 72 rank dahil natalo niya po yung rank number 2 na professional tennis player. Kapatid, kung mapapansin po natin, naabot niya po yung success po na to, hindi rin po biro-biro yung trinabaho niya. Hindi po yan bigla na lang nanalo na lang po siya, tsamba. Wala pong ganun eh. Right? Kapatid, nakita ko po yung story po ni Alexandra, the story of her work, her sacrifices, because at 4 years old, she already started playing tennis. Tinitraining na po siya ng lolo niya. And at 12 years old, nahiwalay na po siya sa magulang po niya. And she enrolled in a tennis academy. So 12 years old, imagine niyo po yung napalayo sa magulang, and she started training. Napunta rin po siya sa Wimbledon and everything. She tried and trained and trained. At alam niyo, marami rin po siyang sacrifices, parang mga basketball players. Sino po mga NBA enthusiasts dito, yung mga mahilig sa basketball? Alam niyo, kanina, Kuya Don, talaga, pagkagising ko, sobrang saya ko eh. Sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga, Lord. Ang galing mo talaga, Lord. You're a miracle-working God. You're a faithful God. Bakit? Kasi nanalo yung Boston Celtics. Nanalo kanina. Okay, anyway, sa basketball, no, napanood ko na yung mga greatest players, marami silang sacrifices. Si LeBron James pa lang, gumagastos po siya ng 1 million pesos. Okay? Sa katawan niya para hindi siya ma-injure. Yung kilala ko, okay, na yung isang basketball player, never siyang pumaparty, hindi siya umiinom, ang dami niyang sacrifices, wala po siyang masyadong friends. Bakit? Kasi kapatid, if you have a goal, if you have a vision, if you have a dream, you're gonna work for it. Now, this is my question for you. What are you willing to do for the thing you want the most? Sige nga kapatid, ano yung pinaka gustong mong mangyari sa buhay mo? Right? Gusto mo ba ng success? Gusto mo ba ng business? May kakilala ko, gusto niya daw mag-business. Sabi ko, anong ginagawa mo? Wala. Gusto kong maganda yung accent ko. Gusto kong matuto sa English. Nagbabasa ka ng libro? Sabi ko, hindi. Good job. Like, right? Kapatid, what are you willing to do for the thing you want the most? Because I believe faith without works is dead. And in our church, kapatid, tayo rin po ay may goal, may vision, may dream, which is Born Again Baguio Church. Yun po ang dream po ng simbahan po natin na buong Baguio City,
makakilala sa ating Panginoon at mabago ang buhay po nila. Ngayon, as a church, hindi po natin antayin na lang yun. Lord, I'm gonna pray for Born Again Baguio, tapos relax na lang tayo dito. No? Wala tayong gagawin, wala tayong activities, wala tayong medical mission, wala tayong evangelism. We're just gonna relax. Kapatid, alam nyo, hindi mangyayari yun eh. Right? Because faith without works is dead. Kaya nga kapatid, I'm really grateful sa church po natin. Why? Because our church is a moving church. Kasi last April lang po, napakadami po natin ginawa for Born Again Baguio. Una na po, nagkaroon po tayo ng medical mission sa 2 barangay agad. Praise the Lord, palakpakan natin si Lord for that. Almost more than 400 people ang nakater po natin dyan. Alright, so praise the Lord for that. Yung sumunod, okay, ano po yung sumunod na event? Easter Sunday. Alam nyo, imagine niyo, okay, may teatro tayo noon, talagang nag-effort po tayo mag-evangelize, mag-invite and everything. Ito pa, yung team natin, ng worship team, nagsulat pa ng kanta. By the way, yung kinanta po natin ng Easter Sunday, original song po yun ng COG Baguio. Palakpakan natin si Lord. No? Ang ganda, di ba? Like yung, ano ba yan? Yung sa'yo lang natagpuan. Ganda, no? Anyway, we're working for it. Tapos kapatid, hindi pa po natapos doon, we also invested in the young generation. Yung Youth Empowered Conference, dinala po natin yung mga kabataan po natin sa isang leadership training, sa isang conference so that they would be equipped and empowered towards the ministry. So what am I trying to say? Buti na lang ang church po natin, we're not contained in the four corners of the church. Yung church po natin, hindi po tatamad-tamad. We're a moving church. Amen po ba doon? We're a church in action. We're a church that goes. Amen po ba doon? So pakisabi sa katabi mo, huwag kang tatamad-tamad. 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 Huwag kang tatamad-tamad. Corny nyo talaga. Hindi tumatawa. Amen. Amen. Sana kapatid, i-outwork po natin. Amen. Ang mundo po natin. Alright? And kasi kapatid, yung po yung nakita po natin sa babaeng po ito. And lastly, ano po meron sa babaeng ito? She maintained connection with the Lord. She maintained yung devotion niya. Kasi sabi po sa verse 28, kung babasahin po natin, she answered, kasi nireject na siya ng Lord eh. Unahin ko muna yung mga anak ko, sabi ni Jesus, yung sa anak, pagkain ng anak ko, hindi na ko naman ibibigay sa aso eh. So nasabihan na siya ng gano'n, sakit. Pero sabi niya po sa verse 28, she answered and said to him, "Yes, Lord." Imagine niyo, kahit sobrang na-disregard na siya, nireject na siya, hindi pa rin siya nawalan ng respeto sa ating Panginoon. She was still devoted to God. She still acknowledged God. She still honored God. Amen po ba doon? At kapatid, makikita po natin, she maintained connection at nagtuloy-tuloy po siya. And tayo kasi kapatid, pagka tayo, hindi nasagot yung prayers natin, ang dami nating reklamo. Parang yung katabi mo. Di ba? Dami reklamo yan eh. Pag tayo hindi sagot, sasabihin natin, Kuya Moses, pray ako ng pray pero hindi naman nasagot yung prayer ko. Hindi naman totoo yung prayer na yan. Hindi naman totoo yung pag-church na yan. Hindi naman totoo yung tithes na yan. Mas lalo lang ako nalugi. Right? Yung mga prayers natin na unanswered, ang dami na nating reklamo. But listen to this. Prayer is more than a request. Prayer is not all about you asking and God answering. Prayer is for intimacy. Pakisabi intimacy. Intimacy. So there's a story in the Bible. This is the story of Peter. He tried to walk on water. No? So mga disciples, si Peter, nasa boat po sila. May nakita po silang parang white lady. And then they perceived it was Jesus. Sabi ni Peter, Jesus, kung ikaw yan, command me to come. Sabi ng ating Panginoon, try mo. So nakita po natin, si Peter, he motivated himself. Okay, tinignan niya yung iba. Sige, ako lang ha. Sige, tumapak po siya. And makita po natin, nakatapak po siya sa tubig. He outworked everyone. Natrabaho po niya. Pero makikita natin, in the middle of the journey, siya po ay lumubog. Ini-imagine ko, siguro kay Peter, no, Lord, ba't mo naman hinayaang lumubog ako? Pwede natin i-relate to sa unanswered prayers natin. Lord, nung una okay pa eh. Na-bless ako, tapos biglang bagsak na ganito. Right? And nagtuloy-tuloy lang naman ako. Wala naman akong ibang ginawa, Lord. Pero makikita po natin, when he shouted, Lord, save me, Jesus stretched out his hand and helped Peter. Now, this is the point. This is the point, kapatid. Si Peter, dahil he stepped out, he motivated himself, he outworked everyone, and he was faithful.
ano po nangyari? Hindi man po natupad na siya po ay nakalakad sa tubig all throughout. Pero ito po masisigurado ko. Kasi si Jesus, hindi po siya tumakbo kay Peter eh. He just lifted up his hand, stretched out his hand, and helped Peter. Si Peter, little did he know, ang lapit niya na pala kay Lord. Naabot niya na pala si Lord. Nguntik na. Now this is the point. This is the point. If you keep on praying, hindi ko mapapromise, okay, nasasagutin ni Lord yung prayer mo. Hindi ko mapapromise. If you're persistent in your prayers, kung nagtuloy-tuloy ka, ilang taon na iniyak mo, niluhod mo pa. Kung ginawa mo yan at nagtuloy-tuloy ka, hindi ko mapapromise na masasagot ni Lord yan. Pero itong mapapromise ko, you're gonna be close to the Lord. Hindi mo namamalayan, naririnig mo na siya. Hindi mo namamalayan, naging katulad mo na siya. Hindi mo namamalayan na babago ka na because dalawa lang ang pwede mangyari sa prayer, kapatid. Prayer can either change your situation or it can change you. Kaya kapatid, maaring walang sagot si Lord. Pero kapatid, hindi mo namamalayan, unti-unti ka nang binabago ni Lord. Unti-unti ka nang nagiging loving. Unti-unti ka nang nagiging patient. Unti-unti ka nang napapangiti. Naging joyful ka na. Right? Because persistent prayer draws us closer and closer to the Lord. At sana kapatid, wala po maghihinder sa connection natin sa Panginoon. Tayo kasi pag na-reject na, ayaw na natin si Lord. Umaalis na sa Panginoon. Pagka nagka-problema na, umaalis na sa Panginoon. Pagka mabigat na, umaalis na kay Lord. Iniiwan na agad yung ministry. Kailangan ko magpahinga ako yung Moses. Hindi ko na kaya. Right? Pero kapatid, sana nothing can hinder us from our intimacy from the Lord. Sana magtuloy-tuloy po tayo. Sana maging devoted po tayo kay Lord. Since it's Mother's Day, maganda na makita rin po, ma-highlight rin po natin yung mga nanay rin po natin sa church. Pakita ko na rin po yung isang story ng isang nanay po natin, nakasama na po natin noon pa, nung nagsisimula yung simbahan po natin, and pangalan po niya si Tita Gina. Okay? Alam niyo, si Tita Gina, pagka may request ka dyan, oo agad dyan eh. Gina. Hindi alam niya na. Okay, anyway. Tapos yung pinapalakpakan niyo. Okay. Anyway, si Tita Gina, alam niyo po, nung 90s, siya po ay na-diagnosed, she had myoma already. Okay, so may mga tinanggal na pong organs po sa kanya. And just recently, yung uterus po niya nagkaroon ng complications. And she started bleeding just recently. Last week ago. And so nag-visit po kami sa hospital during this time. She was about to be, ma-operahan na po siya and everything. And we just prayed for her. That was a Friday. Kinabukasan, operahan na po siya. Saturday yon. So praise the Lord. Okay, wala naman po complications yung operation po niya. It was successful. And ngayon, malakas na po si Tita Gina. Nakalabas na po siya ng hospital that Saturday. Okay, nakalabas na rin po siya agad. Eto na. Okay, syempre ako, iniisip ko, pinag-pray natin si Tita Gina. Okay na yun. Gagaling din yan. Iniisip ko, magpapahinga muna si Tita Gina. Okay lang, di ko muna siya makita sa church. Pero ano yun, nung kina-Sunday nun, kinabukasan, laking gulat ko, pagpasok ko ng church, alam niyo kung nasa si Tita Gina? Andun na agad sa kusina. Naghugas na ng plato. No? Nagsiserve na agad. Sabi ko, Tita, chill ka lang. Relax ka lang, Tita. Like, dapat nagpapahinga ka lang muna ngayon, kaka-opera mo eh. Sabi niya, hindi, okay lang, nalakas na, kaya ko na agad. And nagulat po ako na kahit dumaan po siya sa ganito, instead of, complaining kay Lord na, Lord, nagsiserve lang naman ako sa'yo. Bakit ako pa yung magkakasakit ng gano'n? Lord, nagsiserve lang naman ako sa'yo. Gastos na naman. Right? Pwedeng sabihin na niya na, Lord, naging devoted naman ako sa'yo. Edi, goodbye na. But regardless of what happened to her, siya po ay nagtuloy-tuloy. And ngayon, praise the Lord, nandito pa rin po si Tita Gina. Ewan ko pong nandyan po siya. Alam ko nagsiserve siguro, nandun po sa kitchen. Alright? My point is, nothing should hinder us from our relationship with God. Kwento ko na rin po ngayon si Ate Abby yung nag-lead kanina. Nakita niyo ba siya? Si Ate Abby. Si Ate Abby, first Mother's Day po niya na worship leader po siya. Di ba? So, di ba pansinin niyo, no? Na pwede namang, mag-relax na lang muna ako sa bahay, wala akong tulog. No? Pwede natin sabihin yun eh. Pero kapatid, hindi po nila hinayaan yung mga circumstances na to, yung mga rejection na to, yung mga problema na to na magpahiwalay sa kanila sa ating Panginoon.
So that's my encouragement for everyone. Let's maintain our relationship with God. Regardless of the storm, regardless of the chaos that we're going through, sana magtuloy-tuloy po tayo sa Panginoon. Amen po ba doon? And kung makikita po natin, if we're gonna summarize all these characteristics na nakita po natin sa nanay po na ito, sa woman po na ito, I believe it perfectly illustrates that word mom. Amen po ba? Na ang nanay, kahit mahirap na, motivate niya pa rin sarili niya. I miss Tita Carol, kahit pagod na yan, magluluto pa rin yan. Kahit pagod na yan, papansin nyo, yung mga members po natin dito, tumataba sila eh. Dahil kay Tita Carol yan. Right? And she would outwork everyone. Hindi mo makikita yan si Tita Carol na walang ginagawa. Gusto niya lagi may ginagawa. Right? And she was maintaining also her relationship with the Lord. Nagtutuloy-tuloy pa rin. Kahit mabigat na. Never ko maririnig sa kanya na talikuran na natin si Lord. Never ko maririnig sa kanya, mag-give up na tayo. Right? She maintained her devotion and relationship with the Lord. That perfectly illustrates mom. And ngayon kapatid, I believe this word is not only for mothers, this is a word for us. Na alam ko kapatid, yung pinagpipray mo na yan, God hears you. God listens to you. He knows you. And He's compassionate for you. Naririnig ka natin, Panginoon. But as we end, let me show you a picture of a twin. This is a story of two babies in the womb. So, yung isang baby, kinausap niya yung kambal niya, Kambal, naniniwala ka ba sa life after delivery? Pagkalabas natin to sa bahay natin na to, naniniwala ka ba na may buhay pa rin? Sabi nung isa, haka-haka lang yan, hindi totoo yan eh. Mga chismis lang yan. Sabi nung isa, hindi mo ba na-imagine minsan na naglalakad tayo sa labas, tumatakbo tayo, kumakain tayo mag-isa, nagsasalita tayo, tumatawa tayo, nagtatrabaho, and everything. Sabi nung isa, alam mo, itigil mo na yung mga haka-haka mo na yan. Itong cord na to, yung nagsusupply ng nutrients natin. Itong cord na to, kung wala ito, mamamatay na tayo. Itong cord na to, ito yung nagsusupply ng lakas natin. Kaya wag mo nang isipin yung mga iniisip mo na yan. Pero alam niyo po, sabi ng isang kambal, hindi ka ba naniniwala na pagka-alis natin dito, makikita natin si nanay? Sabi ng isa, nanay? Hindi na natin siya nakikita eh. Pero hindi mo ba narinig? Sabi ng isa na pagkatahimik na sa gabi, may kumakanta sa atin. May nagsasalita. Minsan nararamdaman natin yung yakap niya. Minsan umiinit. Sabi ng isa, hindi ko alam kung totoo yan eh. Pero kapatid, this picture of a mom carrying twins, babies in the womb, I believe it's a perfect picture of God's love for you. God's love for us. Kasi, iniisip ko, Lord, bakit ba kailangan maging devoted ako sa iyo? Ba't ba kailangan magtuloy-tuloy ako sa iyo, Lord? Ang dami ng pinagdadaanan dito. Ba't kailangan kong i-maintain relationship sa Lord? You know why? Kasi si Lord, He also maintained His relationship with you. He maintained His connection to you. Nakailang beses tayong tumakbo, ilang beses tayong umalis sa Kanya. Siya pa rin kapatid yung nagko-connect sa'yo. Siya pa rin yung humahabol sa'yo. And He protected you. He supplied nutrients sa'yo. Lagi natin ito kinakanta, where would I be if not for the grace of God? The reason why you're still standing here, akala mo trabaho mo yan? Akala mo effort mo yan? No, it was God. Baka rin magsasabi, hindi ko naman nakikita si Lord eh. Totoo ba siya? Kapatid, let's just imagine that the earth is God's womb as well. That we are, that He is outside our world, seeing us and hearing us. So kung tatanungin niyo ako, bakit ko kailangan i-maintain ang relationship ko kay Lord? Kasi kapatid, never kang iniwan ng ating Panginoon. He never left you. He never forsake you. This is our expression. This is our reaction towards His love. So sana kapatid, patuloy po natin i-pursue yung relationship natin sa Kanya. This picture of twins in a womb, this is a picture of God's love for you. So can we all stand for a moment? And as we're standing, can we close our eyes? And let's take a moment to look back. How many times na si Lord nag-provide sa'yo? How many times na yung kamay natin, Panginoon, He was with you? How many times na
Akala mo wala ng provision. But at the last minute, God was there. How many times that you felt lonely, but the presence of God brought you peace, brought you comfort, brought you joy. The love of moms and mothers, I believe that's an outflow of God's love toward you as well, toward them. So right now, and as we worship, in this attitude of worship, may this be our prayer. The Lord, I want to be closer and closer to you. Gusto ko maging intimate sa iyo. Gusto ko mas makilala ka pa, Panginoon. Gusto kong mag-grow pa, O Lord, in my relationship with you. I want to be closer